Yung numbers niya, hindi ko makasabi ang exact numbers kung ilang beses siya mag-MVP. Pero pare, sasabihin ko, mahihirapan. Hindi ko lang masabi. He will mag-MVP siya ng mga apat. Pataas. Yun lang. Pataas. Okay, hindi ko lang masabi kung magiging 1 or 1. Bakit ka mo? Kasi pare, ngayon, ako tinitingnan ko kasi more on dun sa mga players that who are coming to the league na sorry dun sa mga players, but they are not fundamentally equipped, especially yung mga malalaki. Dahil they're coming to the league that you can shoot 3 points, you can do this sa labas, perimeter, you stretch out the offense part. How about the defensive part? Ang basketball, hindi na puro offense. What if pag sinabi shoot scorer ako, like sinong nakikita mo big man, Isaac, go for example, matatapat ka, John Marfado. Hindi, let's straight, bigyan natin siya ng palayanan natin siya mamoplema, habutin ka. Pag hindi ka nagtama, ay di, anong gagawin siya ni John Mar? Okay yan. Pag hawak mo ang bola, you have the advantage, you can count. What if, kung hindi mo hawak ang bola, at si John Mar may hawak ng bola, ang laki ng disadvantage mo kay John Mar. Aabot itong, sa akin, pag hindi nagbago ang mga coaches natin at players coming to the league, PBA, baka umabot ng 12 MVP si John Mar. Kasi hindi nila pinaghandaan. They're not a there is such thing as a two-way guard, dapat a two-way big man na you can defend at the same time, para makatibayo. You can defend, you can shoot. Threat ka din. Kasi hindi pwedeng shoot ka lang eh. Paano kung pare ako, malaki ako, dumating ako MVP ako ng ilang beses sa college, Kevin Cambao, dumating ka sa PBA, for example, makakatapat mo sa posisyon, John Marfado. Sino mas may problema? Si John Mar ba o ikaw? Di ba pare? Tama. Di ba? John Mar ba? 8-time MVP, hindi po pumahay ni John Mar. Yun yung sabi ko. Pero kung fundamentally equipped ka na you can make it hard for him. Kahit pumaba ng konti scoring mo, 6 points. Hirap na pakirap sa ito. At the same time, matitirahan mo pa sa labas. Doon ka siguro mas magiging bibigyan mo ng malaking problema ang San Miguel sa paano nila palalaruin si John Mar. Yun ang tingin ko muna ang magiging ganun na sitwasyon. Kasi pare, it's more on the nowadays pare, iilan nila ang role players eh. Ngayon, it's more on karamihan, nakaka-score ka pa, dapat may threat, dapat lahat nakaka-shoot ng 3 points. It's all about scoring. Eh. Parang sabi ni paring Alan, score down, tapos 3 points, dapat big man, nakakatira ka sa labas. Para bang, sabi ko nga sa anak ko, okay, magagalit ba ang coach? Open ako sa 3 points, pumasok ako sa perimeter, tinira ko sa short corner, pumasok. Papagalitan pa ako ng coach, sabihin, hoy, pagka tumitira sa mga sa malayo ka, shoot converted magagalit. Walang coach na loko-loko, magagalit sa'yo. Kasi mas komportable ka sa perimeter eh. Correct. Di ba? Wala na siguro magki-question doon. At yun ang gusto kong sabihin. Kasi magkakaiba ng style. Ang era ngayon, it's more on that. Ang premium nasa opensa. Yung back in the day, yung sa atin dalawa pare, ang premium, offense and defense. Kasi old school na mga coaches, they want us to develop, to grow as a player na kompleto. Pwede mong pag-aralan yung, kumbaga sa yung ball handling, lahat, rebounding, screening, pag-aralan mo habang nagde-develop ka pa. Kasi pare, di ba naman, hihinto ka lang mag-aaral dyan is pag yun talaga yung retired ka na. So, yung mga doon ko tinitignan. Yung dito kay John Mar. Kaya sa akin, hindi ko mapipinpoint kung ilang MVP siya. Siguro sa akin, more on more. Mahihirapan siya. He will dominate because of his size. Kompleto siyang bata. Hindi siya awkward. Hindi siya clumsy. He has good coordination. Magandang isip niya. Nakita mo, kahit tirahin mo siya, ang haba ng pasya, nagsusuntukan na yung mga gilas players siya. Compose siyang bata. Ayaw ko ng away sa game. So, I admire him for that. Pero hindi ko lang mabigay ang exact figure. Kung domination ang pag-uusapan natin, depende na sa tumitingin yan, pare, sa player.